dumako ho tayo sa pangalawa nating topic na sabi nung Mrs. ni Roque, hindi naman daw sila nagtatago. Na pogo. O, pogo! Umpisa pa lang pogo na eh. Umpisa pa lang pogo na. Sabi po, nung Mrs. ni Roque, ay, dinay daw po na iniisnab yung Kamara de Representanta o Representantes. O, pakinggan po muna natin itong balita na ito, mga kababayan, ha? Itinanggi naman ng Mrs. dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque na iniisnab niya ang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara hinggil. Wait lang. Bakit ilang buwan na ang makalipas hanggang ngayon hindi pa din nagpapakita si Mrs. Roque? Alam niyo po, mga kababayan, no? Sabi doon, meron daw silang meron silang ipinadala na condition daw po ni Myla Roque doon sa House of Representatives kung ano ang kanyang kondisyon kaya hindi siya nakakadalo. Sabi naman po ni Congressman Ace Barbers, ano lang daw po yun? Yung mga lab test lang daw po yung ipinadala. Walang nakasulat na kung ano talaga yung sitwasyon niya. Diba? Sa illegal na pogo. Kasunod ito ng pag-contempt ng komite kay Roque dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig sa ikatlong pagkakataon. Biruin nyo yan, mga kababayan. Una, pangalawa, pangatlo, tatlong pagkakataon na, tatlong beses na hindi sumisipot. Tapos sasabihin, hindi iniisnab. Kasalanan din kasi ito ni Roque, mga boss. Kasalanan din po ni Roque to, mga kababayan. Bakit? Kamote Biruin mo, ilalabas lang yung mga dokumento, yung mga pinansyal na dokumento na makakapagpatunay na hindi galing sa Pogo yung kanyang 65 million. Ayun, nagtago. Ano isipin ng taong bayan dun? Simple lang merong itinatago doon sa dokumento na yun. No? Merong hindi pwedeng malaman ang taong bayan doon sa dokumento na yun. Baka kasi pag nailabas yung dokumento na yun, ay, mali pala yung mga sinabi na kesyo may pinagbentahan yung mga lupain nila, etc., etc. Walang maipakitang ganun pala. Kay Miss Myla Roque, mga kababayan, napakasimple lang naman po yung kanya. Hindi naman po siya idinadawit sa Pogo. Tatanungin lang po, kasi siya yung nagpapirma nung list of agreement, no? Doon sa nakita na IT manager ng Pogo doon sa loob ng bahay na pinapaupahan nila. Biruin nyo ho yun. Yun lang ang itatanong, pero hindi isinasawsaw o isinasabit yung esmi ni Roque. Kasalanan ni Roque yan kasi nagtatago. So ngayon, hindi din po makasipot-sipot yung si Mrs. Kasi pag sumipot, nasan po si Roque? Tapos sasabihin mo na hindi ko alam kung nasaan yung mister ko po Di ho ba, mga kababayan? Hindi ko alam kung nasan yung mister ko. Sinong mag-asawa yung hindi alam kung nasan yung mister? O tanungin siguro si A.R. de la Serna. Baka alam kung nasa si Roque. Kawamura Dayanara, nagtatago kasi guilty. Di ho ba? Ganun lang. Ganun talaga iisipin natin, mga boss. No? Kung ako may dokumento na magpapatunay at makakapagpalaya sa akin doon sa mga bintang sa Pogo, halika na. Kailan nyo gusto yung dokumento? Sasabihin sa Quadcom, bukas o sa susunod na hearing, ipadala. Ay hindi, bakit mag-aantay pa tayo ng bukas? Tatawag ako doon sa kasambahay ko. Ipapadala ko ngayon dito. Makakapag-antay kayo, babiyahe yun ng 1 oras. Maantay nyo. Mabilisan ko ilapapakita. Kasi alam ko na dito ko talaga galing yung pera. Ito yung mga pinagbentahan. Kumpleto rekado. Hindi, mas pinili po nung kaalyado ni Duterte na magtago na lang kesa ipakita. Kesyo daw, privacy na namin yun Di ba? Sabi ni Ma'am Kawamura ulit, nagtatago sa hotel. Ano naman ginagawa sa hotel? Kasama si A.R. de la Serna. Sa isang pahayag, iginiit ni Roque na sumusunod siya sa mga dokumentong hinihingi ng komite, pero
Ay, sino ba? Si Myla Roque? Umabot sa puntong nilalabag na ang kanyang right to privacy. Matatanda ang ipinatawag ng Quad Committee si Myla Roque para ipaliwanag ang kanyang papel sa umano'y kasunduan sa ilang Chinese na iniuugnay sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kinumpirma naman ni House Quad Committee Vice Chairman Romeo Acop na hiningi ng komite ang medical records ni Roque. Ayan. Kaso, hiningi daw yung medical records. Kaso, ang binigay lang daw po, mga kababayan, is yung mga lab test. Nais pang alamin ng mga mambabatas ang mga iniinda nitong kondisyon. Kasi, kung lumabas si Roque, tapos simple lang, paglabas ni Roque, susunod na patawag sa iyo, kukwestiyonin lang yon. Pagkatapos, uwi ka na, wala na. Puro Roque na, puro si Mr. mo na. Kaso ayaw humarap. Ayaw na magpakita. Bilang misis, dapat sinasabihan mo si Roque. No? Honey. Parang hindi mo katotohanan, ano? Honey, lumabas ka na. Mahirap magtago forever. Baka pag sinabi ni A.R. de la Serna, honey, ay! Sorry. Hindi naman pala honey tatawagin niya. Sir. O yan. Sir, lumabas ka na. Mahirap magtago forever. Baka lumabas agad yon. Gusto mo ba talaga, honey? Gusto mo ba talaga, AR? Oo! Labas na. Ipaliwanag na sa taong bayan. Baka lumabas pa ho. Ano? Pero wala. Umabot sa punto na baka nga ho umabot sa punto na yung tawag dito, contempt lang kay Myla Roque, baka umabot na din po yan sa sa kagaya nung kay Roque na warrant of arrest, mga kababayan. Diba? Kung naglalabasan to, tapos ang mga problema nito. Luisito Ubaldo, pag illegal pa talaga gawain, takot po talagang humarap. Yan ho talaga kasi ang iisipin ng mamamayang Pilipino. Kasi ayaw mga magsiharap si Bungo, si Bato de la Rosa, si Harry Roque. Tingnan mo si si Kibuloy. Sabi hindi daw, nagtatawanan pa yung mga DDS, Hindi nyo mahuhuli si Kibuloy. Ayun. Ang ending, visit sila kay General Torre. Ang ending ni Kibuloy, ayaw makita. Sabi, bago ka lumabas, ano ang kondisyon mo? Ayaw lang daw makita yung pagmumuka ni General Torre. Di ba? Kababayan, sabi ni Mark Francis Alcantara, sign of guilt ang di pagharap sa hearing. Kagaya nga po nung sinasabi ko, di ba, Mac Journal? Kagaya ko yung sinasabi ko, umayos ka ng takbo dyan sa treadmill habang nakikinig ka, ha? Ano ba yung takbo mo dyan? 7.0, ang bilis. Mamaya, pagkatapos nito, saka ako magte-treadmill. 1 oras. Sabi ko nga ho sa inyo, kung ako yung hinahanapan ng dokumento, mga kababayan, no? Pag tinanong sa akin, mailalabas mo ba tong mga dokumento na to? Aba, kailan nyo gusto? Tapos alam ko kung saan nakalagay sa bahay. Kasi minsan si Mrs. nagtatago ng mga tawag doon. Yung sa lupa, yung mga titulo ng lupa, yan, sa vault nakalagay, di ba? Sabihin ko, Mrs., papuntahin mo dito si Manang, no? Padala mo itong mga ganitong dokumento. Sabihin ko pa kay Bars, Kong, ngayon ko na ipapadala. Huwag na nating hintayin yung next hearing. Magmamadali pa ako. No? Para tapos na lahat. Sula. Laos. Nagtago. No. Tapos na pala. Kayo talaga, mas pinipili nyo magtago. Iisa yung mga style na iisa yung mga pinipili nyong solusyon sa problema nyo, ang magtago.